Sec Benny, unahin lang po namin itong COA report. Inyo na ho ba itong nalaman na meron lang po na napansin ang mga COA auditors na meron pong ilan na nagdoble-doble po ng pagkuha ng benepisyo sa tupad, gayong sa loob ng isang taon, ang iba daw po nakadalawa, nakatatlo, na pareho po lamang yung mga pangalan, ang iba ho naman daw ho ay nagpapalit lamang po ng mga apelyido pero pare-parehong tao. Gusto ko lang pong samantalahin ng pagkakataon sa pamamagitan po ng inyong programa. Kasi meron din po kaming natatanggap na mga sumbong-sumbong o mga ulat-ulat na babawasan daw po. Ako po sa mga pagkakataon. Meron din pong kaisipan, Secretary, na ito pong uri ng mga ayudang ito ay nagbibigay po ng sa halip na maengganyo yung manggagawa, yung ama o yung ina na maghanap ng hanap buhay na regular, ay umaasa na lang po dito sa mga programang ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang umaga po sa inyo, Sec Benny, at masagana, makabuluhan at mapayapang bagong taon pong aming bati sa inyo. Ted, magandang umaga rin at magandang umaga kay DJ Chacha at ganun din ang pagbati ng masagana, mapayapa at mapangakong bagong taon sa inyong lahat. Thank you. Sec Benny, unahin lang po namin itong COA report. Inyo na ho ba itong nalaman na meron lang po na napansin ang mga COA auditors na meron pong ilan na nagdoble-doble po ng pagkuha ng benepisyo sa tupad, gayong sa loob ng isang taon, ang iba daw po nakadalawa, nakatatlo, na pareho po lamang yung mga pangalan, ang iba ho naman daw ho ay nagpapalit lamang po ng mga apelyido pero pare-parehong tao. Opo, Ted, nakarating po sa akin yung informasyon at antimano, ang akin pong dagliang naging aksyon, nagbigay po tayo ng direktiba sa lahat ng mga regional offices at ang atin pong field offices na tiyakin ang strict implementation po ng guidelines ng tupad. Yan pong nabanggit ninyo na COA finding, lagi po namin siniseryoso ano man po ang lumalabas na findings ng COA. At ang involved po rito ay dalawang rehiyon. Yung una po ay Region 2. May kinalaman yan, Ted, dun sa unqualified beneficiaries. At nagkaroon agad ng agarang investigation at validation upang matignan na yung pong ikangay katotohanan at makagawa ng karampatang aksyon. Nakapagsagawa na po ng verification, validation na humigit kumulang mga 200 beneficiaryo at medyo maayos naman po yung naging resulta. Subalit may hindi po ito kagad na ipagpatuloy para po dun sa kabuuan dahil 4 na sunod-sunod na bagyo po yung tumama dun sa region. Medyo naantala po yung aming validation. Pero tinatapos na po upang sa ganun anuman pong tamang hakbangin. Meron pong dapat managutan. Bagamat yan po sasabihin natin na maliit na bilang kung ikukumpara sa kabuuan ng mga naserbisyuhan ng tupad program, mahalaga po sa amin na maisaayos. Ikalawa po yung may kinalaman naman po doon sa paggamit ng merit at saka maiden names po para makapag-avail ng programa. Yung pong involved na region dyan ay NCR. Patay po doon sa investigasyon na huling na ipaabot sa akin. Pero na pong nabigyan ng direktiba na nakapag-refund doon po sa amount na ikangay bumubuo doon sa mga nakinabang ng 2 beses. So yun po yung latest na update ko dyan. Yung pong ang napansin po kung bakit nagkaroon nga yung nabanggit ninyo, yung double availment. Binigyan po natin na mahigpit na tagubili ng ating pong IT unit at saka yung field offices na tignan na maglagay po ng additional na sistema o measure para mo maiwasan yung mga kahalintulad na pangyayari at ang sa ganun naman hindi po masalaula yung magandang pagpapatupad ng programa. Sec Benny, para lang mas klaro po ang ating pag-uusap sa tupad program na ito, ano ba ho ang basic dito po na mga pangangailangan? Sino ho ang naghahanda ng qualified beneficiary? Opo, sino po ang talaga pong in charge sa pagsusuri po sa kanilang kwalifikasyon and then yung actual supervision habang ginagawa yung programa? Sir, dalawa po yung approach. Isa po yung tinatawag na in partnership with accredited partners at meron pong tinatawag na direct administration. In both cases po, yung pong sinasubmit na listahan, pinoprofile po yung DIPNAM, Department of Labor and Employment. At kung meron nga pong nakalulusot na ganyan, amin mo tinitignan. Yan ba ay deliberate? O yan naman ay medyo mayroong problema sa sistema. Kinakailangan sigurong i-enhance natin ang atin pong pagtitingin kung paano mas maayos at hindi lalabag doon po sa guidelines na nabanggit ko. Dahil ito pong guidelines ng tupad, maliwanag naman po rito yung mga availments
minsan lamang po sa isang taon, maliban na lamang kung meron pong tinatawag tayo na natural or man-made disaster na magpa-qualify po sila doon sa nasabing pangalawang pag-a-avail. Pero isa sa ilalim pa rin sila, Ted, sa mahigpit na pagsusuri kung talagang sila ay karapat-dapat na mabigyan ng programa o makapag-avail po ng programang tupad. Ano ang papel ng barangay kapitan o LGU doon sa identification po ng mga benepisyaryo? Nagbibigay po sila ng listahan na binabalidate po naman ng DOLE. Tinitignan po kung talagang pumapaloob sila doon po sa mga eligible beneficiaries. Kasi kailangan po na ang tupad po kasi ay para sa disadvantaged workers o kaya displaced workers. Kaya yun pong mga tinitignan ng atin pong DOLE personnel para matiyak na maayos po yung pagpapatupad ng programa. Hindi ho ba itong tupad na ito ay ipinanganak sa panahon ng pandemya? Tama ka dyan, Ted. Pinanganak sa panahon ng pandemya at medyo ang naging resulta, nakatulong po doon sa mga naapektuhan, ng mga na-displace, na-dislocate na manggagawa. Ganon din naman po doon sa mga vulnerable sector. Lalo na po, Ted, nung nakaraang taon na sunod-sunod po yung bagyo, malaki po ang naibigay na ikangay pag-alalay, pagtulong, pagkamat po ay temporary employment lamang, yung pong kanilang tinanggap na sweldo, cash for work po kasi ang tupad, medyo nakatulong naman po upang makatawid sila doon sa kanilang pangangailangan. Magkano po ang sweldo doon po sa mga benepisyaryo po ng tupad sa bawat araw ng trabaho? Ted, yung pong umiiral na minimum wage kada region po. Okay. So, halimbawa po sa National Capital Region, Ted, ngayon ay 645. Dapat po ay 645 ang matanggap ng beneficiaryo po ng tupad. Gaano kahaba po, Secretary, ang dapat na maging trabaho ng isang benepisyaryo sa bawat pagkakataon po na hindi naman kalamidad na pinag-uusapan natin? Minimum of 10 days, Ted, at maximum of 90 days. Depende po sa klase ng public work sa kanilang gagawin. Okay, opo. So klaro po yan. Ano po? Yung po ang sweldo niyan, minimum wage doon sa rehiyon at ang maximum ay 90 days. Opo, at dadagdag ko lang, Ted, dapat po ay matanggap yan ng buong buo nung pong nagtrabaho o beneficiaryo ng tupad. Opo. Dapat po yan ay walang pawas. At gusto ko lang pong samantalahin ng pagkakataon sa pamamagitan po ng inyong programa. Kasi meron din po kaming natatanggap na mga sumbong-sumbong o mga ulat-ulat na babawasan daw po. Ako po sa mga pagkakataon na nakakawag-witness, nakakasaksi po sa payout po ng tupad. Akin pong binubuksan mismo sa harap ng beneficiaryo yung sobre at pinapabilang ko po sa kanya. Sabi ko, pagkatapos nitong maibigay ko sa iyo ang kabuuan ng halaga na iyong pinagpaguran, pinaghirapan, ano man ang gagawin mo dyan, ikaw na ako ang may desisyon. So yun po yung senaryo at yan po lagi kong pinagbibilin sa akin pong mga katulong dito sa pagpapatupad at implementasyon po ng programang tupad. Cash for work. Anong klaseng work po ito, Secretary? Iba-ibang klase, Ted. Merong kinalaman sa paglilinis, pag-aayos po ng yung paghahanda sa mga eskwelahan, paglilinis ng kanal, at nakatulong din po ito sa in partnership PDSWD. Yung mga tupad beneficiaries po tumulong sa packing, repacking ng mga relief goods, lalo na po noong nakaraang taon, dahil sunod-sunod po, medyo naagad yung inventaryo ng DSWD. Pumartner po kami sa kanila para na sa ganon, agarang makarating yung mga relief pack sa mga apektado po ng kalamidad. So, bahagi po yan. Meron din pong bahagi ng pagtatanim. Hindi lang naman po ito yung makikita natin na pangkaraniwan, nagwawalis sa kalsada. In fact, tayo, Ted, sinasabi natin, yung pagwawalis sa kalsada siguro, maayos yan dahil nakakapaglinis tayo. Subalit, mas mahalaga siguro na yung merong impact din ang ginagawa natin. No? Kagaya po ng paghahanda ng mga paaralan, paglilinis, para sa tayo ang dadatnan na silid-aralan ng ating mga mag-aaral. Yun pong pagtulong po sa pag-aayos ng mga irigasyon. Ginagawa din po natin yan. At yun nga po, bukod yan, atin pong inihahanda din yung ating mga magsasaka. Tumutulong po tayo pati po sa mga mangingisda na apektahan po sila ng mga kalamidad na tumatama po sa ating bansa. Opo, sa aming naging panayam sa taga-DSWD, mukha ho naman ding lumalabas na maaari kang maging benepisyaryo ng tupad, pero pwede ka rin makakuha ng benepisyo sa AIX at sa AKAP. Pwede po, pero yun po ngayon ang tinitignan ng ating pong DSWD, DOS, at Department of Labor and Employment. Kasi meron din po naman sigurong peculiarity yung kanilang programa, kagaya po ng sabanggit yung AIX. Yan po naman ay talagang ayuda. Ang tupad po naman ay temporary employment, cash for work po. Yan ang distinguishing feature po ng dalawang programa. Pero in both cases po, tinitingnan po namin na sana
yung pag-a-avail ng sabay, wag naman na yun ang maging pamantayan o panuntunan. Kasi dapat po maabot natin mas marami pang bilang ng ating mga mamamayan na nangangailangan po ng tulong. Opo, hindi ho naman matatawaran po ang ganda ng adhikain ng programang ito, no? Cash for Work, at doon talaga ho sa nangangailangan ng hanap buhay sa halip na tumunganga lamang nagiging productive. Pero meron din pong kaisipan, Secretary, na ito pong uri ng mga ayudang ito ay nagbibigay po na sa halip na maengganyo yung manggagawa, yung ama o yung ina na maghanap ng hanap buhay na regular, ay umaasa na lang po dito sa mga programang ito. Ang iba nga po, kapag tinatanong mo anong trabaho mo, tupad, na para bagang regular na nilang trabaho yon. Kasi kung puro ayuda, hindi ho ba mendicancy culture na po ito? Itong nangyayaring ito. Ano pong tugon niyo po doon, Secretary? Asa ako sa tupad dahil nga pwede ako makahingi once a year. Dito po sa AIX. Hingi ako sa AIX, hingi ako sa AKAP, pabanjing-banjing na lang ako. Hindi na ako maghahanap ng regular kong trabaho. Yun nga yung amon at tinutugunan ng mga departamento kagaya po ng DOLE at ng DSWD, na ito po ay dapat pagkaroon po ng sustainability at maiangat po natin na hindi po yung mendicancy ang maging kultura na nadidevelop. Yan po ay napansin din ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sana ito ay parang scaffoldings lamang, tinutulungan natin sila. Kaya nga po sa programa pong tupad, meron po kami sa bahagi ng orientasyon ng mga posibleng beneficiaryo. Meron po kami doon pinagkakaloob na form na kung saan po ay tinatanong namin pagkatapos ng inyong temporary employment, ano ang nakikita mo na dapat pang maging pagpapatuloy kung meron mang dapat pang asahan sa pamahalaan. Nakalagay po doon, pwede po nilang i-pick, pwede po nilang piliin livelihood program o kaya naman po ay training, retraining. Nang sa ganun, maihanda po namin sila sa mas permanenteng trabaho, hindi po yung aasa lamang na yung merong ganito. Kaya naman niya, sa realidad, meron talagang kanyang klaseng mga kaisipan Kaya medyo nabanggit ko nga kanina, hamon at pagsubok sa amin yan kasi gusto naming ikintal sa kanilang isipan na medyo na po tayo, dapat tumutulong man ng pamahalaan, hindi po ito yung halos araw na habang panahon kayo yung maasa. Inaayos po yung ating database, para nang sa ganon, isang tingin mo pa lamang po, makikita mo na ito nag-avail ng ganito, pero bakit nag-avail siya ng ganitong klaseng programa pa? So ginagawa po yan sa pangkasalukuyan ng pamahalaan kasi tumutugon po kami doon sa inyong mga pinapaabot sa amin na pwede pong maging batayan ng improvement o kaya naman dapat aksyonan dahil naabos po yung programa. Hindi po kami hihinturian na yung sistema talagang hindi man po maging perfect, mabawasan po talaga yung mga findings ng COA na ganyan. Kasi alam mo, sa bahagi po ng Department of Labor and Employment, hindi naman sa nagmamayabang o nagmamalaki. Sa loob po ng 2 lumipas na taon, kami po ay awardee as a standing accounting office ng Association of Government Accountants of the Philippines. At bahagi din po ng aming pamantayan kung nagagawa namin ang tungkulin namin ng tama, yung pong pagkakaloob sa amin ng COA ng unmodified opinion. Yun po, 2 sunod na taon na naipagkaloob sa amin. At gusto namin po na tuloy-tuloy namin magawa yun. At mangyayari lang po yan kung maayos po namin ang implementasyon ng mga programa. Singit lang ako bago po si Chacha. Yung pong kapag 4-piece beneficiary ka, di ba pwede ka pa rin magtupad, Pag-araw po, tinamaan po ng NACDA. Ang programa po kasi, disadvantage at saka displaced workers. Ang disadvantage po, vulnerable, marginalized. Malawak. Karamihan po niya nasa informal sector, Tede. Sige. May tanong po si Chacha dito sa paggamit sa tupad ngayon ng mga EPAL. Yes po. Sec Benny, kalat po ngayon sa social media, sa ilang mga lugar, itong paggamit ng tupad na nilalagyan pa ng litrato ng ilang mga tumatakbo para sa 2025 midterm elections. Aware po ba kayo dito sa ilang mga lugar? Yung pong sinasabi niyo, hindi lang po yan ngayon. Nung mga nakalipas na panahon, meron pong ganyang klase mga paabot pasabi at saka mga binabanggit. So ina-actionan po namin yan. At alam naman siguro din ni Ted, kano ang challenge para po sa mga implementor, sa mga programa, pamahalaan. Hindi po namin siguro pwedeng tuwiran o tahasang sabihin, huwag kayong magpakita dito sa aming ginagawang programa. Alam naman ni ang reality riyan. Subalit, gusto ko lang pong tiyakin na ginagawa po namin ang aming tungkulin, pinapaabot namin sa mga beneficiaryo. Ito po ay programa ng gobyerno na hindi po kailangan ng padrino. Sabi niyo po,
Opo, hindi kailangan Ay, ng padrino. Oo. Yes po, Sec Benny. Sabi nyo, Chacha, medyo, Opo. Chacha, candidly, hindi ganun kadali gawin yung trabaho dahil alam naman po natin, bawat kilos natin dyan ay sinusubaybayan, tinitignan, pinupuna. So, amin lang pong tinitiyak na lahat po ng alituntunin na kapaloob sa aming guideline, amin pong ipatutupad. At yan po ang mahigpit na tagubilin namin sa aming mga implementors. Alam po namin na sila ay nasasubject sa mga iba-ibang klase ng pagsubok o kaya naman yung mga sitwasyon na medyo minsan nakapapagpahirap sa implementasyon. Paano kaya ito, Sec? Paano kaya ito? May post po si Lucky Manzano. Si Lucky Manzano ba ang nag-post yan? Oo, kay Lucky Manzano na post po ito. Opo. At dito po sa post ito, basahin mong, paano kaya yan, Sec? Si Lucky Manzano, kandidato po sa pagka-vice governor, si Vilma Santos po, hindi ho ba, sa pagka-gobernador, tapos yung congressman, yung anak niya naman bunso, si Ralph Recto, nandun din yung muka doon sa sinasabing post na ito mismo. Ano nakalagay dyan? Tupad? Meron pong tarpaulin na nakalagay. Yung post not specifically about tupad, pero dun mismo sa video, makikita natin sa background nila nakalagay tupad payout. Nandun po ang picture ni Lucky Manzano, nung isa pa pong kapatid niya na tumatakbo sa Batangas, maging ni Ate V at ni DOF Chief Ralph Recto. Paghugan yan na ang sinasabi daw po, ito ho naman, bukas pong aming programa sa panig po dito nila Mr. Lucky Manzano. Kapag ho ganyan na kasama nyo sa gabinete ang mukha doon sa tarpaulin, paano kaya? Siyempre po, siguro ang pwede pong gawin dapat ng aming mga implementor, yan po ay pagsabihan na ang payout po dapat sa tupad, dapat specifically doon lamang po sa mga beneficiaryo at kung meron po silang gawin na gustong gawin na sila ay sabihin na po natin, nagpapakilala o nangangampanya, wag po nilang gawin doon sa venue ng payout. Pwede po silang sa labas nun dahil karamihan naman po kami, Ted, the reality is nakikipag-partner po kami sa mga local government units para maabot po namin at yung pasilidad po magamit din namin. Pero hindi naman nangangahulugan yon na dapat ay kami ay maging mangutangan ng loob dahil ang tinutulungan po naman namin mga constituency, kung sino man po yung politiko, kung sino man po yung local government official, dapat siguro tulungan nila kami sa maayos at hindi pupunahin na pagpapatupad ng aming mga programa. Yun po yung amin pong sinisikap na gampanan at hindi po nagkukulang, Ted at DJ Chacha, sa pagpapaabot ng direktiba at paalala sa ating mga field implementor. Pagkamat alam natin hindi ganun kadali, pero hindi po kami hihinto hanggat hindi po natin makita na ang implementasyon dapat ay hindi po nagkakaroon ng problema o hindi naman po nalalagay sa alanganin dahil yung pong mga nakikinabang yan, dapat po naman mapakalagaan natin din na magpatuloy ang ayuda ng pamahalaan pero hindi nangangahulugan na tuloy-tuloy yan kung nagkakaroon po ng mga problema. In fact, meron po kaming mga na-blacklist, meron din po kaming hindi. Pero ang nakalulungkot kasi yan, Ted at Vicky Chacha, pag sinususpindi mo ang implementasyon sa isang area, yung mga ibang eligible talaga, matideprive sila ng serbisyo ng pamahalaan. Pero kailangan gawin para maituwid natin yung mga ikangay aberration, yung mga deviation sa mga guide. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman